Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron tayo ditong gagawing isang LG single door na refrigerator. Ayan. Ito po ay dinala sa atin ng ating minamahal na customer dahil hindi daw po lumalamig. Ang nangyari po dito ay pinagawa na raw niya po ito. At maghapot magdamag lang ay nawala na agad yung lamig, kaya hindi na niya inulit doon sa nagpagawa. Tinatawagan daw niya, ang sabi pupuntahan pero hindi naman pinupuntahan. So nagpasya sila na dito nga po dalhin sa atin. So samahan niyo po ako at titingnan natin kung anong naging dahilan at saan lugar nagkaroon ng butas itong refrigerator na ito. So bali sinabitan ko siya ng gauge kagabi, bali 10 oras na yan. At ang nakita natin ay itong lugar na to. Ito condenser to itong lugar na to. Ayan. Tumuloy siya dito, ayan. Ayan o. Tumuloy siya rito sa lugar na to. Ayan. Yan ang condensing unit niya. So ibig sabihin, yan ang may leak kaya nawala yung lamig. Ang kanyang suction line na yan, hindi naman nagbago yung kanyang pressure, ay okay yan. Ito papunta dito sa may suction line. So ang gagawin natin dyan ay i-recoil natin. Ang kanyang condenser ay dito natin kukunin. Ayan. Ito ay isang sirang kundura. Ayan o. Tagibang na yan. Yan ang gagamitin nating condensing unit. Ililipat nito dito sa LG. LG itong ating gagawin na to. Palibhasa nga ay nag-uulan. Kaya ang ginawa natin, tinakpan natin yung compressor para hindi mabasa. Nilagyan natin ng tape yung kanyang pinagputulan. Ayan. So bubunutin natin itong lugar na to. So i-release natin itong suction line. Dito natin palalabasin sa kanyang capillary tube. Gamit natin itong pliers. Ikot-ikotin lang natin kanya, saka natin siya babaliin. Ayan. Yun. Tapos na. O yan, bumababa na siya. Ayan o. So ang ginawa natin ay tinakpan muna natin itong kanyang suction line para hindi siya pasukin ng ulan kasi medyo umuulan ngayon habang kinakalas natin itong condenser ng kundura na ito. So ay gamitin natin itong natin itong kanyang dugtungan ng kanyang condensing unit. Yan. Bubunutin natin to. So pagdating sa aspect, yung kanyang evaporator section nitong kundura na to, yan, at saka itong LG na ginagawa natin, halos magkasinlaki lang. Kaya match na match yung kanyang condenser. Yan. Medyo mataas lang ng konti yung ating LG. Meron tayo ditong pinagputulan natin na ginamit din natin sa ibang refrigerator. At natira tayo natin. Bale 6 feet po ito. Itong natirang ito ilalagay natin. Ayan. Ganyan na magiging forma niya. Ayan. So lilinisin muna natin to para mabawasan yung kalawang niya. So palibhasa ay makapal ang kalawang nito, initin natin para yung tao niya. By steel brush natin. So ganyan na magiging forma niyan. Dudugtong sa dito. Ito yung ating discharge line. Lalabas siya rito. Ito na yung magiging filter natin. Dito papasok yung ating discharge line. Ayan.
Kakabit natin sa discharge line ng compressor, akit siya doon, lalabas siya dito. Ayun, babalik siya ngayon dito. Yan. Yan, sabay pinturahan natin. So yan, nilinis na natin yung mga dugtungan para maganda ang kapit ng ating bronze rod. Bronze rod ang gagamitin natin dyan. So ito yung ginagamit natin na bronze rod. Sinasawsaw natin dito sa flux para maganda ang kapit niya. So initin muna natin yung dulo. Yan o. Pag mainit na, saka isasaw sa flux. Yun na, labas na. Ayan o. Saka natin sa tunawin lang natin siya para kumapit. Tapos lutuin natin mabuti para matibay. So yan, okay na siya. Mas matibay kasi itong bronze rod kaysa dun sa silver rod. Kaya sa bronze rod ako gumagamit. Hindi ako gumagamit ng silver rod. Ang lutong-luto niyan, makintab yan. Yan, nakita nyo, makintab. Kapag yan ay hindi makintab, parang siyang may mga kulugo, ibig sabihin hilaw yun. Magkakaroon ng leak yun. Pero kung makinis siyang kagaya niyan, walang leak yan. Kaya kailangan pag gumagamit tayo ng bronze rod, talagang lutong-luto yung ating bronze rod pagka hinihilang natin. So yan, lagay na lahat. Pagpuproceed muna tayo ng pagpa-flashing para sigurado yung ating trabaho. Yun, wala ang dumi niyan. Ayun o, yung itim. Ayun o. Tindi ng dumi pala ng condenser ng kundura na to. Ayun o, baho. Sabihin, matagal nang na-stock yan. So yan, okay na. Basta. Yun. So clear na yan. Wala nang langis. Yan o. Malinis na yung hangin niya. Yan, ikabit na natin yung ating condensing unit. At ito na yung final na ating flashing para sa evaporator section. Yun, kakargahan lang natin siya ng 100 PSI. Ayan o. Bilis yung tumaas. So yan, malinis na siya. Ayan o. So okay na yung ating flashing. Wala naman ang nalabas sa dumi. Ayan o. Malinis na lahat yan. So okay na yan. So huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Salamat po. So yan, nakapag-ligtis na rin tayo. Yan. At wala naman tayo nakitang leak. Yan. So iwan natin siya ng 3 hours para ma-confirm natin. So ayan yung kanyang pressure. Ayan. So yan niya. Per 4 hours. Hindi nagbago yung kanyang pressure. So magpo-proceed na tayo ng pagbabacuum. So yan, i-release na natin. Yun. Proceed tayo ng pagbabacuum. So yan. Okay na siya. Tayo na lang natin na lumamig yan. So yan nga po, katulad ng dati, kapag tayo ay nagtitesting ng refrigerator, ay lalagyan natin siya ng ice tubig at saka temperature reading. Yan, bali nung nilagyan ko siya ay nasa negative 5 na siya. Ayan yung ating ice water. Titingnan natin kung mapapatigas niya hanggang bukas sa umaga yan. So yan nga po, pagkalipas ng magdamag ay atin niyang tiningnan yung ating pinalamig na rep. Naku, ayan o. Nag-moisture siya yun. Sa lamig sa loob. Ayan, pati ito dito. Ayan o. So, tingnan natin. O, yan ang ilaw niya. Ay, nangapit. Ayun, negative 22.
So yan, palibasa nga po tapos na nating makita na siya ay gumanda na ang yelo. So igagawin natin ay ipipinsok na natin. Dahil ako kapag katapos kong maobserbahan yung aking mga ginagawa ay saka ko siya ipipinsok dahil alam kong sigurado na yon. So yan nga po, katulad ng dati ay kukunin natin yung pinakadugtungan niya. Ayan yung dugtungan, dito natin siya ipitin. Yan, medyo 3 hanggang 4 na ulit. Yan, kailangan kasi to walang kasingaw-singaw. Yan, yun. Sabay luluwagan natin dito. Ayun, oh. Ayan. Sabay check kung may nalabas. So wala na. Ibig sabihin wala nang leak yan. Tatanggalin natin yung pinaka-pin niya. Ayan. Yun. Alisin natin yan. Sabay initin natin yan. Yan. Ito. Sabay bunot dito sa pinakadugtungan. Yan, initin lang natin ng dahan-dahan. Yun. Kailangan nakabend na to. Sabay papasok muna natin sa butas yung ating silver rod. Yan. Pagka naitutok natin sa butas, saka natin initin. Sabay tulak ng rod na rin para pumasok sa dun sa loob ng butas. Ayan o. Ayan, ito bumabaw no. Ayun. Ayos na. Sabay papalamigin muna natin. Kasi mainit yan eh. O ayan, kapag kaya ni malamig na. Ayan. Itong tubig para madaling lumamig. Ayan. Sabay kakalasin natin ngayon yung ating pin supplier. Binili ko lang ito sa online, itong pin sup na to. Ayan. Ayan, ito na yung final niyan. I-check mo na siya. Ayun o. So ayun. Ayan. So wala nang leak. Ayan o. So okay na yan. So yan, okay na. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pag-like at pag-subscribe sa akin. So dyan po muli natatapos yung ating ginawa na isang LG na pinalitan nga po natin ng condensing unit, nilabas natin. O yung tinatawag na recoil condenser. At yan nga po, at okay naman yung naging resulta niya. Ayan. At maraming pong salamat muli sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa aking mga video. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy na sumaatin at ang kasaganaan ng buhay ay sumaating lahat. Maraming pong salamat. God bless po.